Adriana, kailan ba kayo uuwi rito? Nagtatampong tanong sa kanya ng kanyang ina. Ang sabi ni Sheena ay tatapusin mo lang ang winter season diyan sa New Zealand at susunod na rin kayo rito. Susubukan ko ma. Nai-enroll ko na rin kasi si Sian for kindergarten. Kaya bala ko na rin tapusin. Yung school year since malapit na rin naman. Tugon naman niya sa ina. Kasalukuyan silang naka-video call. Nito ilang araw na rin kasi siyang kinukulit nito tungkol sa pag-uwi nila sa Pilipinas. 5 taon na ang lumipas mula nang magpasya siyang umalis ng Pilipinas. Magli-5 taon na rin mula nang ipanganak niya si Sian. At totoong isang milagro ang pagkabuhay nito dahil binigyan nito ng kulay ang kanyang buhay. Adriana, sa susunod na buwan na ang 50th wedding anniversary namin ng papa mo. Baka naman pwede mo na lang iregalo yan sa amin. Abay 5 taon na kaming nasasabik sa iyo at maging dyan sa nag-iisa naming apo. Patuloy na pamimilit nito sa kanya. Sasagot na siya nito nang biglang sumulpot ang kanyang anak sa tabi niya. Say hello to Wawa. Malambing na utos naman niya rito. Hello Wawa, how are you? Malambing na bati naman ito sa kanyang ina. Hello my baby, I miss you. Gustong gusto ka ng mahag ni Wawa. Mangiyak-ngiyak na wika naman ng kanyang ina. Ay sige na nga ma, before kayo mag-anniversary ng papa ay uuwi na kami ni Sian. Aayusin ko lang po ang mga dapat ko pang ayusin dito bago kami bumalik. Napipilitang pagpayag niya sa nais nito. Ay salamat naman at pinagbigyan mo na kami. Nakangiti ng wika nito. Narinig mo ba yung Sian? I can now finally meet you and hug you. Baling nito sa kanyang anak. Yes, Wawa. I will hug you tight when I see you. Malambing na wika naman ang kanyang anak. Sige na ma, tatawagan ko na lang po kayo ulit kapag may schedule na ang pag-uwi namin dalawa dyan sa Pilipinas. Paalam naman niya rito. Ay teka, nabalitaan mo na ba ang tungkol doon kay Dominic? Biglang tanong nito sa kanya. Kaya naman hindi niya mapigilang mapatingin naman kay Sian. Wala naman akong balita tungkol kay Dominic ma. Simula nang dumating ako dito sa New Zealand. Pag-iwas naman niya ng tanong dito. Sige na po ma, ibababa ko na po ito. Paalam niyang muli sa kanya mabilis na pinatay ang tawag na iyon. Totoo naman ang sinabi niya rito. Nawala na siyang naging balita sa dati pa niyang asawa. Hindi na rin niya tinangkapang sumagap ng kahit anong balita tungkol dito. Sa pagdating niya sa New Zealand ay sinubukan niyang mamuhay bilang isang simpleng OFW para kahit papaano ay may maipangtustos siya sa pangangailangan nilang dalawa ni Sian. Bagaman ang una ay tinulungan pa siya ni Sheena at ng pamilya nito dahil nga sa buntis siya. Pumasok siya sa nag-iisang silid na naroroon at binuksan ang drawer na nasa tabi ng kanyang kama. Doon niya kinuha ang nag-iisang litrato ni Dominic na dala-dala niya roon sa New Zealand. Sa mga oras na iyon ay may sarili na silang apartment ni Sian at sinubukan niyang sumugal sa pagtatayo ng isang simpleng negosyo roon dahil hindi naman niya pwedeng iwanan ang anak. Aaminin niyang talagang naging mahirap para sa kanya ang buhay roon dahil hindi nga naman siya sanay mamuhay na mag-isa, pero marami rin siyang natutunan sa buhay niya roon. Ngunit hindi siya sigurado kung nakahanda na nga ba siyang harapin muli ang Pilipinas. Mami? Tawag sa kanya ng anak. Napatingin naman siya rito. Who is this guy? Why do you look so sad when you look at these pictures? Nagtatakang tanong naman ito. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya napansin na nakapasok na pala ito ng kanilang silid. At mataman na ring nakatingin sa larawan ni Dominic. Kung sakali anak, gusto mo ba siyang makilala? Tanong niya rito bagaman alam niyang hindi pa nito masyadong naiintindihan ang sinasabi niya. Nakakaintindi naman ito ng Tagalog pero hindi gaano ng malalim na salita. Is he my dad? Tanong nito na ikinagulat niya. At hindi niya mahanap ang tamang salitang sasabihin dito.
If he is my dad, I want to meet him, ma'am. Malungkot na wika nito. All my classmates had their dad. And I also wanted my dad to be with me. Hindi man niya mapigilang yakapin ito ng mahigpit na tila ito naiiyak na. I'm sorry anak. Naiiyak na wika niya rito dahil wala siyang ibang tanging masabi rito. Dahil nasasaktan din siya sa ipinapakita nitong lungkot sa paghahanap nito sa ama. Hindi niya akalain na sa murang edad nito ay hahanapin na nito ang ama. Anong tingin mo dito, Dominic? Okay na ba yun sa'yo? Tanong naman sa kanya ni Seo. Nasa opisina sila ng bagong negosyong itinatayo nilang magkakaibigan. Oo, okay na, mas okay na nga yung ganito. Habang nagsisimula pa lang tayo. Tugon naman ni Dominic. Natupad mo na ngayon itong nag-iisang bagay na ikinukulit mo sa amin. Ano nang plano mo sa ngayon? Tanong naman ni Brayden, kaya seryoso naman siyang tumingin dito. Gusto kong hanapin si Adriana. Malungkot na wika naman niya. Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakalimot sa kanya? 5 taon na rin ang lumipas, Dominic. Sa tingin ko ay nakalimutan ka na ni Adriana. Wika naman ni Seo. Kung talagang nakalimutan na niya ako, gusto kong marinig mula sa kanya. Pero hanggat hindi ko pa siya nakikita ulit at hindi ko pa nasisiguro ang lahat, parang hindi ko magagawang maipagpatuloy ang buhay ko. Wika niya habang nakatingin sa litrato nila noong kasal na naroroon sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ko rin akalain na ganito ko pala talaga siya kamahal. Sa 5 taon kasi, parang 5 taon ding tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Talaga lang na pinipilit kong iayos muli ang buhay ko para kung sakaling magkita kami ulit, kahit papaano ay may maipagmamalaki naman ako sa kanya. Pero may nakapagsabi sa akin na may anak na raw si Adriana. Wika naman ni Brayden na ikinagulat naman niya. Tingnan mo to. Dagdag pa nito sabay abot sa kanya ng cellphone nito. Tiningnan naman niya iyon at nasa larawang naroroon si Adriana habang may karga-karga na isang batang lalaki. Hindi maikakaila na anak iyon ni Adriana dahil kamukhang-kamukha nito ang bata at kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng kanyang asawa. Muli siyang binalot ng kakaibang lungkot dahil parang kinukurot ang puso niya habang iniisip na mayroon na itong ibang pamilya. Patingin nga. Wika naman ni Seo. Saka kinuha sa kanya ang cellphone ni Brayden na hawak naman niya. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong naman ito. 5 taon pa lang ang nakakalipas. At bakit parang magli-5 taon na rin tong batang to? Parang ang bilis naman kung anak agad dyan ni Adriana. Pero makikita mo naman na kamukha niya yung bata, hindi ba? Saka tingnan mo nga kung makayakap sa kanya. Pilit pa rin na wika ni Brayden. Alam mo, kahit gaano pa katindi ang galit nitong Adriana kay Dominic, ay hindi pa rin ako naniniwala na ganoon na lang siya kabilis makakahanap ng iba at mapapalitan itong si Dominic. Tutol pa rin na wika naman ni Seo at gusto niyang maniwala sa sinabi nito. Ipaano kung way na niya yun para tuluyan na ngang makalimutan itong si Dominic? Hindi pa rin natin masasabi yon. Besides, ang tagal nating walang kahit anong balita tungkol kay Adriana. Nakita nga lang niyan sa account ni Sheena, hindi ba? At yan lang ang nag-iisang larawan ni Adriana na lumabas sa loob ng 5 taon. Kastigo naman na wika ni Brayden. Kahit ano pa ang totoo, gusto ko kay Adriana ko pa rin marinig ang lahat. Alam ko naman na malaki talaga ang kasalanan ko kay Adriana. Pero asawa ko pa rin siya at asawa niya pa rin ako. At may karapatan pa rin akong malaman ang totoo. Kung gusto mo, Dominic, iinom na lang natin yung sama ng loob mo. Celebration na rin bilang pagsisimula nitong bagong negosyo natin. Suhesyon naman na wika ni Seo. Hindi muna. Gusto ko munang mapag-isa. Malungkot na wika niya sa 2 kaibigan. Sigurado ka ba? Pangungulit naman ni Brayden. Oo. Gusto ko na lang muna mapag-isa. Tumango na lang ang 2 niyang kaibigan bago lumabas ng kanyang opisina.
Pagkatapos niyang mabawi ang Escalante construction firm kay Drake Aragon, ay pinilit naman niyang maitayo ang negosyo nilang iyon na magkakaibigan. Isang maliit na restaurant lang na pinagtulong-tulungan nilang tatlo dahil marami namang alam si Seo pagdating sa ganoong negosyo at magaling naman magluto si Brayden at siya ang naglabas ng puhunan. Pinilit niyang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya simula nang umalis si Adriana. Maging ang dating bahay nila ay pinipilit niyang bawiin sa ngayon, pero nahihirapan pa rin siyang makipag-negotiate sa kasalukuyang may-ari nito. At kung mababawi niya iyon, tanging si Adriana na lang ang kulang sa buhay niya. Ito na lang ang pupuno sa lahat ng bagay na nawala sa kanya. Ngunit kung totoong may bago na itong pamilya, ay paano nga kaya niya mababawi pa ulit ang asawa? "Mommy, are we going to meet Wawa and Wowo?" Tanong sa kanya ni Sian nang nasa departure area na sila ng Naiya International Airport. "Yes, baby. They are going to fetch us." Nakangiti naman na sagot niya rito. "Adriana!" Ang malakas na sigaw na iyon ang nagpalingon sa kanya. Ang naiiyak niyang ina iyon na nagmamadali sa paglapit sa kanila. Mabilis naman niya itong sinalubong. "Kanina pa namin kayo hinihintay rito." Isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito sa kanya. "Oh, hindi ba't sabi ko naman sa inyo na 2 PM pa ang dating namin dito?" Nagtatakang wika naman ni Adriana. "Hay nako, iyang mama mo. Hindi mapakali kaya naman kanina pa kaming 10:00 dito." Naiiling na wika naman ng kanyang ama. "Hello." Agaw naman na wika ni Sian sa atensyon nilang lahat. "Ito na ba ang apo ko?" Hindi makapaniwalang tanong naman ng kanyang ina, kaya marahan siyang tumango rito. Lumuhod naman ito sa harapan ni Sian upang makapantay ang anak. "Aba, big boy na talaga tong apo ko, no? Wawa, can I hug you tight?" Malambing na tanong nito, kaya naman umiiyak na tumango ang kanyang ina. "This is one of my dreams. I really want to meet you, Wawa and Wowo." Hindi rin mapigilan ni Adriana ang pagpatak ng kanyang luha. "Alam mo bang pangarap din namin ng Wowo mo na makasama ka dito?" Pagkatapos ay bumaling na sa kanyang ina. "Siguro naman ay wala na kayong plano na bumalik na New Zealand, ano?" Nag-iwas naman siya ng tingin dito. "Tara na ma, pa. Sigurado akong gutom na kayo at gutom na rin naman kami ni Sian." Ayan niya sa mga ito upang makaiwas sa tanong nito. "Sian, let's go to Wowo and Wowo house?" Nakangiting aya niya rito. Saka kinuha ang maliit nitong kamay at inakay papalabas ng airport. "Mommy, can we eat first? I am so hungry right now." "Sure, baby. Kakain muna tayo." "Nakakaintindi ba naman ng Tagalog iyang anak mo, Adriana?" Tanong sa kanya ng kanyang ama. "Opo pa, nakakaintindi naman po siya. Hindi nga lang po ganoon karaming Tagalog words ang nalalaman niya. Pero madalas ko naman po siyang kausapin sa salitang Tagalog." Tugon naman niya habang naglalakad sila papunta sa parking lot. "Mabuti naman kung ganoon. Abay baka duguin kami ng papa mo kakausap ng English dyan." Wika naman ito. "Nasaan po pala si kuya? Bakit hindi sumama sa pagsundo sa amin?" Nagtatakang tanong naman niya nang makasakay na sila ng sasakyan. Ay siya ang abala sa paghahanda roon sa bahay. Ayaw naman niya na ipaubaya pa sa iba. Abay sabik na yun sa pag-uwi ninyong dalawa ni Sian. Tugon naman ang kanyang ina. "Dumaan po muna tayo sa mall, ma, para makakain ng kaunti dahil gutom na rin naman kami ni Sian. At may daraanan na rin po kasi ako roon." Bili naman niya rito. "Sa ambang mall?" Tanong naman ng kanyang ama. "Kahit po sa unang madaanan natin." Saad naman niya sa kamarahang sumandal sa kanyang inuupuan. "Ma'am, can we also meet my dad?" Inosenteng tanong naman sa kanya ni Sian. Nagkatinginan naman sila ng kanyang ina. "Soon, anak. We will meet him soon." Tugon na lamang niya upang hindi na ito magtanong pa. Mula ng araw na makita nito ang larawan ni Dominic, ay madalas na itong nagtatanong tungkol sa ama nito. Bagaman hindi niya masagot ang mga tanong nito, hindi rin niya magawang itanggi na si Dominic nga ang ama nito. Isa pa ay hindi niya kayang magsinungaling sa anak. Nakilala na ba niya ang ama niya?
Nagtatakang tanong naman sa kanya ng kanyang mama. Hindi pa po ma, pero nakita lang po niya yun sa pictures. Hindi ko naman magawang itanggi dahil alam ko na paglaki niya ay malalaman din naman niya ang lahat. So anong plano mo ngayon? Talaga bang ipapakilala mo na siya kay Dominic? Tanong naman sa kanya ng kanyang ama. Sa ngayon po hindi ko pa po sigurado. Pero hindi ko naman sinasarado sa isip ko na ipakilala si Sian sa papa niya. Alam ko na may karapatan din naman si Dominic na makilala ang bata. At may karapatan din naman si Sian na makilala si Dominic. Alam mo anak, naniniwala naman ako na mahal mo pa rin iyang si Dominic. Hindi ko alam ma, pero mula nang dumating si Sian sa buhay ko, parang kusang nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Alam ko rin naman na kung walang Dominic, ay wala rin naman sa akin ang batang to. Hindi ko nga lang alam kung matatanggap pa ni Dominic kung sasabihin kong anak niya si Sian. Malungkot na wika naman ni Adriana. Sigurado naman akong kahit hindi mo sabihin kay Dominic, ay makita lang niya ang batang ito, ay may mararamdaman agad siya. Nakangiting tugo naman ang kanyang ina, habang ang mata ay nakatuon sa kanyang anak. 5 taon na ang lumipas, Adriana. Hindi pa naman huli ang lahat kung susubukan ninyong muli ni Dominic. At sa batas ay mag-asawa pa rin naman kayong dalawa. 16 na taon ka pa lang nang makilala mo si Dominic. At 34 ka pa lang nang magpasya kang lumayo at iwan mo si Dominic. Kung susumahin mo, ay lagpas na sa kalahati ng buhay mo. Nakasama mo ang asawa mo. Kaya alam ko naman na talagang mahihirapan kang kalimutan ang lalaking yon. Alam din namin ng papa mo na kinakailangan mo ng panahon para ayusin mo ang sarili mo. At ganoon rin naman si Dominic. Pagkatapos ay pilit nitong inabot ang kamay niya. Tingnan mo, hanggang ngayon ay suot mo pa rin ang wedding ring ninyo ni Dominic. Huwag mong isasarado ang puso mo anak. Pinag-iisipan ko rin naman yan ma. Kung sakaling muling magtagpo ang landas namin ni Dominic at wala pa siyang ibang kasama sa buhay, ay gusto kong maayos namin ang lahat para kay Sian. Hindi ko naman akalain na maaga siyang maghahanap ng tatay. Pero naihanda ko na rin po ang sarili ko na sa mga pwede pang mangyari. Natigilan sila ng kanyang ina nang pumasok na sa isang parking lot ng isang mall ang kanilang sasakyan. Okay na ba kayo rito, Adriana? Tanong naman sa kanya ng kanyang ama. Opo pa. Ma'am, look, there's a lot of people over there. Tuwang-tuwang usal naman sa kanya ni Sian habang nakaturo sa isang amusement park na nasa labas ng mall. Abay, hindi mo pa na ilalabas iyang batang yan at ganyang kasabik na sabik? Naiiling na wika naman ng kanyang ina. Hindi ma, sa New Zealand po kasi ay hindi ganito karami ang tao. Mas marami pang baka roon kaysa sa tao, kaya hindi sanay si Sian na makakita ng ganyan karaming tao. Paliwanag naman ni Adriana. Kaya pala, hala sige na, tara't bumaba na tayo. Dahil siguradong gutom na tong batang to. Wika naman ng kanyang mama. Sian, saan mo gustong kumain? Tanong naman ng kanyang ama sa anak. I want fried chicken, Wowo. Mabilis na tugo naman ni Sian. Na bahagya rin niyang ikinagulat dahil hindi niya inaasahan na kaagad itong maiintindihan ang sinabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay ni Sian at inakay ito papasok na mall. Ang kanyang ama at ang ina naman niya ay naunang naglakad sa kanilang dalawa upang maghanap ng kanilang makakainan. Malapit na sila sa isang fast food chain nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaya naman napahinto siya upang tingnan kung sino iyon. Binitawan niya ang kamay ng anak at ikinapit niya iyon sa suot niyang dress. Sian, just hold on to my dress ha? At huwag kang bibitaw, okay? Bili naman niya rito habang hinahanap ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Natagalan din siyang hanapin iyon dahil nasa pinakailalim iyon ng kanyang bag. Nagsalubong ang kilay niya na makita na si Sheena ang tumatawag. Oh, hello. Bakit? Nagtatakang tanong naman niya rito. Nasaan na kayo? Bakit parang ang tagal naman ng flight ninyo? Tanong naman ito sa kanya.
Dumaan pa kasi kami ng mall, nagugutom na kasi kami. At may bibilhin din ako. Tugo naman niya rito. Uuwi naman kami riyan. Bakit ba nagmamadali ka? Natatawang tanong naman niya rito. Si Kuya Arlo kaya nagpapatanong, naiinip na rin siguro dahil kanina pa kayo hinihintay. Sige, saglit lang naman kami rito at uuwi na rin kami dahil pagod na rin naman kami. Sige, sasabihin ko na lang kay Kuya. Ingat kayo sa biyahe ha. Paalam naman ito. Sige na, bye. Paalam na rin niya rito. Saka pinatay ang tawag na iyon. Muli niyang ibinalik iyon sa bag niya. Ngunit biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya nang hindi makita ang anak sa kanyang tabi. Siyan? Malakas na tawag niya rito. Sa kanilingon ang buong paligid. Halos lahat din ng tao na dumaraan ay napapalingon sa kanya. Patakbo namang lumapit sa kanya ang kanyang ina. Bakit, Adriana? Ma, nakita ba ninyo si Siyan? Kinakabahang tanong naman niya. Ha? Hindi ba't kasama mo? Nagtatakang tanong naman ito. Napatakbo naman siya upang hanapin ang anak. Siyan! Patuloy na sigaw niya habang patuloy lang sa pagtakbo. Siyan! Naiiyak ng tawag niya sa pangalan nito. Muli niyang inilibot ang mga mata pati na sa ikalawang palapag ay hinanap na rin niya ito. Ngunit hindi niya ito nahagilap. Siyan! Patuloy na tawag niya sa anak. Hindi na niya mapigilan ang pag-iyak dahil halos 20 minutos na itong nawawala, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umiyak na lang dahil sigurado siyang natatakot na rin ngayon ang kanyang anak. Nagpasya siyang tumungo sa security area upang humingi ng tulong sa paghahanap sa kanyang anak. Ngunit bahagya siyang napahinto dahil hinihingal na siya sa kakatakbo niya. Napahawak siya sa reels ng naroon at ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Excuse me. Isang pamilyar na tinig ang kumuha sa atensyon niya. At nanlaki ang kanyang mga mata dahil walang iba kundi si Dominic, ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Halatang nagulat din ito na makita siya. Adriana, may hinang usal nito sa kanyang pangalan. Mommy, I found my daddy. Nakangiting saad naman ni Siyan habang mahigpit itong nakahawak sa kamay ni Dominic. Wala sa sarili na napaluhod siya sa harapan ni Siyan. Niyakap niya ito ng sobrang higpit. Saan ka ba nagpunta, Siyan? Muling pumatak ang kanyang mga luha habang mahigpit na nakayakap dito. Akala ko kung saan ka na napunta. Lumapit siya sa akin at tinawag niya akong dad. Naguguluhang wika naman ni Dominic. Kaya naman napaangat ng tingin si Adriana rito. Hindi niya inaasahan na sa dami ng pagkakataon ay doon pa sila magkita-kitang tatlo.